VP Sara. Kaya pala tila aligaga at tila hindi maayos ang kanyang mga sinasabi sa rally dahil nakita niya na ang listahan ng ICC na siya na talaga ay kumpirmadong aarestuhin ng ICC. VP Sara, bakit nga ba siya aligaga? May hindi ba siya sinasabi na ngayon ay nilantad niya na? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Inihayag ni Vice President Sara Duterte na mayroon umanong listahan ang International Criminal Court o ICC ng mga susunod na huhulihin. May listahan na raw ang ICC ng mga susunod na aarestuhin kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. Ayon kay VP Sara, kasama daw siya rito, pati na rin ang ilang kaalyado ng dating Pangulo. Dagdag pa ni VP Duterte, sinubaybayan ng ICC ang ilang pag-uusap sa pagitan nila ni dating Pangulong Duterte tuwing bibisita siya sa detention facility. Na ako sa listahan, daghan kaayo mi nga naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko ana kay pag-abot na ko dito, giundang nila pagkahuman ilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan namo ni Pangulong Duterte. So dili lang ako, layo pa ang pangalan dito. Ang nauna nga mga pangalan dito mao kay Senator Bato de la Rosa, katong dating Chief Albayalde, ang katong dating Police General si Danao o Police General si Karamat. Naabo dito ang pangalan ni Bongbong. Mauna usas ila bago ako. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Kapansin-pansin, lahat ng mata kay VP Sara Duterte nakatutok, pero hindi dahil sa karaniwan nating inaasahan. Hindi ito dahil sa mga proyektong pinagmamalaki niya o sa mga rally na dapat sanay nagpapalakas sa kanyang imahe. Hindi, kundi dahil sa tila pagkalito sa kanyang mga sinasabi na tila agresibo, hindi maayos pakinggan. Klaro nun na hindi ko siya PNP officials. Yes sir, oo. Na ako sa listahan, daghan kaayo mi nga naa sa listahan. At tila may bumabag-abag sa kanya. Bakit kaya ganito magsalita si VP Sara? Bakit kaya akala ng iba normal lang yan sa stress ng pagiging vice presidente? Pero may mga nakakaalam ng mas malalim na dahilan. Isang bagay na hindi madaling aminin sa publiko. Isang listahang kinatatakutan. Pero teka, baka iniisip mo anong listahan yan. Ito ang hindi agad sinabi ni VP Sara sa simula, pero sa isang media interview na buksan ang sekreto. Ayon mismo sa kanya, kabilang siya sa listahan ng mga posibleng arestuhin ng ICC. Oo, tama ang narinig mo, International Criminal Court. Bakit siya nandoon? At bakit siya nadawit? Hindi ba't ang iniimbestigahan lang ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte? Tama ka, pero may nadiskubre si VP Sara noong bumisita siya sa kanyang ama sa The Hague, Netherlands. Noong una, pinapayagan pa siyang makabisita araw-araw, pero napansin niya unti-unti siyang nilalayo, binabantayan at nire-record lahat ng usapan nila. Kaya nga, sa isang pahayag, hindi na napigilan ni VP Sara ang kanyang kaba na ako sa listahan, dagan kaayo mi na naa sa listahan sa ICC. Isang patunay na hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pinupuntirya. Nariyan din sina Senator Bato de la Rosa at Bongbong, pati ang mga retiradong general na sina Oscar Albayalde at Vicente Danao. Pero kung akala mo hanggang doon lang ang problema, nagkakamali ka. Dahil ayon sa mga dokumentong nakapost mismo sa Facebook page ng ICC, may mga co-perpetrators na binanggit bagamat tinakpan ang kanilang mga pangalan. At anong ibig sabihin nito?
Hindi na tanong kung may listahan, kundi tanong na kung kailan sila huhulihin. Ang mga rally na tila minamadali. Ang mga rally na tila hindi maganda ang sinasabi. Ang mga pahayag na tila hindi pinag-iisipan. Ang hindi mapigilang kaba sa harap ng kamera. Hindi na nakapagtataka kung ikaw ba naman ang may ideya na maaari kang dakpin sa anumang oras. Hindi ka ba tila matataranta at tila magiging agresibo upang sa ganoon ay maibsan ito? Samantala, ang ibang lider ay abala sa pag-angat ng bansa. Si VP Sara tila abala sa pag-iwas sa tanong. Pero kumpirmado na talaga. Ayon sa kanya, na nasa listahan daw siya. At ang tanong ay, kung totoo ang lahat ng ito, paano kung darating ang araw na hindi na siya makakatakas? Wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa ICC, pero minsan hindi na kailangan ng papel para maramdaman mo ang bigat ng katotohanan. Kaya pala tila aligaga, kaya pala tila hindi maayos ang mga sinasabi sa rally, dahil minsan ang pinakakinatatakutan mo ay ang bagay na hindi mo kayang sabihin ng buong buo. Have mercy, O God. Lucas 8:17, sapagkat walang natatago na hindi mabubunyag at walang lihim na hindi malalantad. Sa gitna ng mga pag-aalinlangan, takot at pagtatago ng katotohanan, kaibigan, ang ating Panginoon Hesus ang ating paalala. Walang itinatagong kasalanan ang mananatiling lihim magpakailanman. Si VP Sara, tulad ng maraming tao, maaaring makaramdam ng pangamba, hindi dahil siya'y inusig lamang, kundi dahil ang budhi na nilalantad ng katotohanan ay nagdudulot ng pag-uga ng puso. Ngunit ang ating Panginoon Hesus, ang liwanag ng sanlibutan, ay hindi dumarating upang lamang magbunyag at humatol, kundi upang magbigay ng daan tungo sa tunay na pagsisisi at kaligtasan. Kung ang tao ay nabubuhay sa takot dahil sa mga kasalanan ng nakaraan, ang ating Panginoon Hesus ang daan patungo sa kapatawaran. Kung ang mga lihim ng puso ay nagsisimulang lumantad, ang ating Panginoon Hesus ang nagbibigay ng bagong simula. Hindi pagtago ang tugon sa takot, kaibigan. Hindi pagtatakip ang tugon sa kasalanan. Ang tamang tugon ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo mismo. Ang pagtanggap sa kanyang pag-ibig, pagpapatawad at pag-asa. Kung sino man ang nabibigatan ngayon sa pagdadala ng kasalanan o kahihiyan, isang paanyaya mula sa ating Panginoon Hesus. Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at nahihirapan, at kayo'y aking papahingahin. Sapagkat sa huli, kaibigan, hindi hustisya ng tao ang magbibigay ng tunay na kapayapaan, kundi ang katarungan at kahabagan ni Kristo. Ang ating Panginoon Hesus, ang huling salita, hindi takot, hindi kahihiyan, hindi kapahamakan. Purihin ng ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mapangrian sa lahat, tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po ang aming bansa at tulungan niyo po kaming maayos ang aming relasyon sa aming Panginoon Kristo. Patuloy niyo po kaming gabayan, Panginoong Diyos, at isaalang-alang na ang tanging pag-asa po namin sa mundo ay walang iba kundi ang aming Panginoon Hesus. Patnubayan niyo po kami at tulungan niyo po kaming magpasakop sa aming Panginoon Kristo at manatili siyang tumira sa aming puso mula ngayon at magpakailanman. At tulungan niyo po kaming talikuran ng aming mga kasalanan at pakalinisin po kami sa lahat ng aming pagkukulang pagkakasala at tanggapin namin ang aming Panginoon Kristo bilang aming personal na tagapagligtas ngayon at magpakailanman. Patawarin niyo po kami, Panginoong Diyos, sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin sa pagtatumsamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.